Dahil tuluyan na nabuksan ang panibagong daan tungo sa nasusunod na lumang landfill, ay mapapabilis na ang operasyon at pagpasok ng mga kagamitan at pag-apula ng apoy. Good morning! Happy Monday po sa ating lahat. So dito ulit tayo sa landfill. So unang-una nakonekta na po yung kalye po. Pinakita po natin kahapon. At ngayon po maaga nagsimula po dito. So ayun po, binababa na po yung mga lupa galing dun sa barge. At mas marami na tayong mga equipment po. Matatandaang sumiklab ang sunog dakong ika-alas 8:23 ng gabi noong April 10, 2026. Ayon kay Mayor John Ray Chanco, kahapon din ay tuloy-tuloy ang paglalagay ng lupa upang matakpan ng apoy na nagmumula sa hotspot sa ilalim ng tambak ng basura at patuloy rin ang misting para makatulong sa pagbawas ng usok at pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Kahapon po sinimulan po natin yung tuloy-tuloy na pananambak po natin at dun sa mga areas na affected. So effective po yung mga ginagawa po nating soil covering nung mga pinatungan po natin the last few days po na areas na umaapoy at may usok, wala na po yun. So nabawasan na po. Base kasi sa ika-10 update ni Mayor Chanco, kahapon as of 6 p.m., nasa 138 ang air quality index sa Navotas, kaya nananatili pa rin ito sa orange level na nangangahulugang masama pa rin para sa mga sensitibong grupo. Yung air quality po natin, bagamat medyo gumanda, dahil hindi na dun sa critical, syempre mas maganda pa rin mag-mask po tayo kung lalabas po tayo. So dun na po tayo sa safe side po. Pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, partner organisasyon at mga pribadong kumpanyang patuloy na tumutulong sa malawakang operasyon para maapula ang naturang sunog. Tulong-tulong po yung gamit po ng DPWH, mga private sector, at mga ibang LGU po. So maraming salamat po. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.